Pilipinas noong 19th century ay binuksan para sa pandaigdigang kalakalan, noong 1834 opisyal na nagbukas ang lungsod ng Manila sa kalakalang pandaigdig, kaya maraming Pilipinong negosyante ang yumaman sa panahong iyon. Doon na din nagsilabasan ang mga middle class na mga Pilipino. Noong January 20, 1872 naganap ang pinakamahalagang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Cavite Mutiny. Ito ang pag-aalsa ng mga Indyong Pilipino na nagtangkang lumaban para sa kanilang mga karapatan, pantay-pantay na pagtrato sa lipunan, pagkaltas sa kanilang sweldo, pagtanggal ng binipisyo at pang-aalipin sa sarili nilang bayan. Ngunit hindi ito nagtagumpay na pigilan ito ng mga Kastila. Ayon sa Hacoman at paglilitis sa mga hinihinalang sangkot sa pag-aklas, kasama na ang tatlong pari na sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora, ang Gomburza ay hinatulan ng parusang kamatayan sa pagka-garrote. Pops trivia lang kaibigan. Ang garrote ay isang brutal at pinakamasakit na paraan ng paghatol ng kamatayan noong 1800 ng mga Espanyol sa mga maysala sa Pilipinas. Wow! Samantala ang di makatarungang pagkamatay ng Gomburza ay nagpainit lalo sa kagustuhan ng mga Pilipino na lumaya sa mga Kastila. Ang mga nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere, Touch Me Not, 1887, at El Filibusterismo, The Filibuster, 1891, ay naglantad ng mga pang-aabuso ng mga opisyal at mapang-abusong gobernador general at mga paring preleng Espanyol sa sosyopolitikal at relihiyosong aspeto. Nabuong puso na sinulat ni Rizal para sa alaala ng tatlong pari na nagbuwis ng buhay para sa bayan, at naantig naman ang mga puso ng mga Pilipino sa mga nobela ni Rizal na nagresulta sa pagkakabuo ng kilusang pag-aklas ng Katipunan. Noong 1892, pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa Amerika, itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina, the Filipino League, isang asosasyong Pilipino na inorganisa upang humingi ng mga reforma sa kolonyal na pamahalaan. Nang malaman ng mga Kastila na nasa Pilipinas si Rizal, inaresto at ipinatapon siya ilang araw pagkatapos maitatag ang liga. Nabuo ang lihim na kilusan at unang naitatag ito sa bahay ni Deodato Arellano sa Ascaroga Street sa Tondo noong October 1892. Pops trivia lang kaibigan. Si Deodato Arellano ipinanganak noong ika-26 ng Hulyo taong 1844 ay isang propagandista mula sa Pilipinas at pinakaunang naging supremo ng Katipunan noong 1892. Nag-aral siya ng bookkeeping sa Ateneo de Municipal de Manila. Wow! Samantala nang marinig na dinakip at ipinatapon si Rizal sa dapitan, ang miyembro ng Liga na si Andres Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatag ng isang lihim na organisasyon na pinangalanang Katipunan, ang kataas-taasang kagalang-galangan Katipunan ng mga anak ng bayan. Napalitan naman ni Andres Bonifacio sa titulong Supremo si Deodato ng opisyal nang nadiskubre ang sikretong kilusan noong 1896. Noong Agosto taong 1872, isang buwan matapos ang pagkakatatag ng samahan, nagtatag ng isang pamahalaan ang Katipunan na pinangalanang Haring Bayan ng Katagalugan. Ang mga bayan at lungsod na sumusuporta sa layunin ng Katipunan ay binibigyan ng makahulugang pangalan, tulad ng Magdiwang para sa Noveleta, Cavite, Magdalo para sa Kawit, Magwagi para sa Naik, Magtagumpay para sa Maragondon, Walang Tinag para sa Indang, at Holigay para sa Imus. Lahat ng ito ay nasa probinsya ng Cavite. Noong 1894, sumali si Emilio Aguinaldo sa lihim na kilusan sa ilalim ng Supremo Andres Bonifacio. Inuri ang kanyang pagkakakilanlan sa pangalang Magdalo dahil sa kanyang bayan sa Cavite el Viejo sa Cavite. Pops trivia lang kaibigan. Noong dumarami na at umabot na sa higit 100 kasapi ang Katipunan, hinati ni Bonifacio ang mga kasapi sa tatlong antas: ang Katipon, Kawal, at Bayani. Ang Katipon ay kadalasang nagsusuot ng itim na hood at may puting tatsulok at may nakalagay na titik Z, Li, at B na nangangahulugang anak ng bayan. Ang Kawal naman ay nakasuot ng birding hood na may puting tatsulok at may nakasulat na Z, Li, B sa bawat sulok, birding lasso na may nakasabit na medalya na may nakaukit na titik K na nakasulat sa sinaunang alpabeto ng mga Tagalog. Ang password naman nila ay Gomburza. Ang Bayani naman ay nakasuot ng pulang maskara na may puting tatsulok. Makikita sa loob nito ang titik K, Z, Li, B at pulang sash na may birding border sa bawat gilid. Ang password naman nila ay Rizal. Wow! Samantala pinalaganap ng Katipunan ang balita sa pamamagitan ng pahayagan ng Katipunan na nilimbag ng palihim sa imprentahan ng Diario de Manila na agad naman na ipinagbigay alam sa mga ordinaryong Pilipino na gustong makilahok sa revolusyonaryong samahan. Nakuha ng Katipunan ang loob ng mabababang uring Pilipino sa mga plataforma ng kilusan at mga layunin nito para sa kalayaan mula sa kamay ng mga Kastila. Nabunyag naman ang kilusan noong Esin Wallet ni Teodoro Patiño ang mga ginagawang paghihimagsik ng palihim na ginagawa ng kilusan sa kanyang kapatid na babae na nagmamadre sa ampunan ng Mandaluyong.
na agad naman na pagbigay alam sa frailing pari ang lahat ng kanyang nalalaman sa kilusan. Nang matuklasan ng mga awtoridad ng Espanya ang katipunan na isang organisasyong anti-kolonyal at ang mga hinihinalang kasapi at miyembro ng kilusan ay dinakip at pinahirapan. Noong Hunyo taong 1876, ipinadala ni Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela sa dapitan upang kunin ang suporta ni Rizal, ngunit tumanggi si Rizal na lumahok sa isang armadong revolusyon. Tumutol si Rizal sa balak ni Bonifacio na ihatid ang bansa tungo sa madugong himagsikan. Naniniwala siya na wala pa sa panahon dahil sa dalawang mga kadahilanan. Una, hindi pa handa ang mamamayan sa isang malawakang himagsikan. Pangalawa, dapat makalakom ng sapat na sandata at pondo bago maglunsad ng himagsikan. Noong makabalik si Valenzuela sa Maynila at ipinaalam sa katipunan ang kanyang kabiguan na makuha ang suporta ni Rizal ay nagalit si Bonifacio, at binalaan si Valenzuela na huwag ipaalam kanino man ang hindi pagsang-ayon ni Rizal sa pagsuporta sa napipintong himagsikan. Ngunit nabanggit nito ang dalawang dahilan ni Rizal sa pagtutol at agad na umaksyon si Bonifacio sa mungkahi ni Rizal. Ikaw kaibigan, anong aksyon kaya ang gagawin mo kung ikaw si Bonifacio? Comment mo na yan dyan sa ibaba. Sa kabila ng pagtutol ni Rizal, itinuloy pa rin ni Bonifacio ang balak sa marahas na pakikipagdigma sa Kastila. Pops trivia lang kaibigan. Alam nyo ba na lumapit si Bonifacio at tinangkang humingi ng tulong sa mga Hapon? Oo kaibigan, tama ang iyong narinig. Pinalak ng katipunan na humingi ng tulong sa Hapon sa pangunguna ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto at Dr. Pio Valenzuela. Nagtungo sila sa barko ng Hapon na nagngangalang Congo na bumisita noon sa Pilipinas. Ang nagsilbi nilang tagasalin ay ang kaibigan ni Dr. Pio Valenzuela na si Jose Moritaro Tagawa, na kasal sa isang Pilipina mula sa Bocaue, Bulacan. Wow! Matapos makipagpalitan ng kortesiya, ipinadala ni Jacinto ang memorial ng katipunan para sa emperador ng Hapon. Ngunit nabigo silang makuha ang suporta ng mga Hapon dahil ayaw nilang madamay sa napipintong himagsikan laban sa mga Espanyol. Tinangka din ni Bonifacio na bumili ng armas sa mga Hapon, ngunit hindi ito natuloy dahil sa kakulangan ng pondo ng katipunan. Habang abala ang katipunan sa paghahanda sa himagsikan, dahil sa pagkakabunyag ng samahan, ang mga taong pinaghihinalaan ng mga Kastila ay hinuli at pinahirapan. Noong nalaman ng pamunuan ng katipunan ang mga pagdakip, pinatawag ni Bonifacio ang lahat ng mga probinsyang sanggunian upang pagpasyahan ang armadong himagsikan. Isang pagtitipon noong ika-23 ng Agosto taong 1873 ng umaga na nilahukan ng mahigit 1,000 katipunero. Ang tagpong ito ay ang sigaw sa Balintawak, at napagdesisyonan ang lanterang paghihimagsik laban sa pang-aalipin ng mga Kastila. Sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula bilang tanda sa pakikiisa sa pakikibaka laban sa mga Kastila. Nagkasundo din ang mga katipunero na lusubin ang Maynila sa ika-29 ng Agosto. Ngunit nalaman din ng mga Kastilang Guardia Sibil ang pagpupulong at naganap ang unang bakbakan sa labanan sa Pasong Tamo. Noong una ay nakakalamang ang katipunan, ngunit kinalaunan ay nag-api sila ng mga Kastila. Umatras si Bonifacio at kanyang mga tauhan patungong Marikina sa pamamagitan ng pagdaan sa Balara. Pagkatapos ay tumungo sila sa San Mateo at pinalibutan ang bayan. Ngunit matapos ng 3 araw ay nabawi ng mga Kastila ang bayan. Matapos makapagtipon muli, napagpasyahan ng katipunan na huwag direktang lusubin ang Maynila. Sa kasagsagan ng himagsikan laban sa Espanya, nagkaroon ng dalawang paksyon ng katipunan, ang magdiwang na pinamumunuan ni General Mariano Alvarez at ang magdalo na pinamumunuan ni General Baldomero Aguinaldo, pinsan ni General Emilio Aguinaldo, at nakabase sila pareho sa Cavite. Isang hindi pagkakaintindihan ang naganap sa dalawang magkaibang faction dahil sa pamumuno. Upang malutas ang namumuong hidwaan sa dalawang grupo, sila ay pinatawag sa Teeros Convention. Ang tagpong ito ang magpapabago sa kwento ng katipunan. Pops trivia lang kaibigan. Ang pinakaunang halalan ay naganap sa Teeros Convention noong ika-22 ng Marso taong 1877. Ang mga kandidato sa halalan na iyon ay sina Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio na nominado sa pagka-presidente. Wow! Ngunit sa halalang iyon natalo sa pagkapangulo ng revolusyonaryong pamahalaan si Andres Bonifacio kay Emilio Aguinaldo, at sa halip ay nahalal siya bilang kalihim ng interior. Ngunit tinutulan ito ng mga kasapi ng paksyong Magdalo dahil umano'y hindi siya nakapag-aral kaya hindi nababagay sa kanya ang posisyong ito, sabi ni Daniel Tirona. Nagalit si Bonifacio, at sa pamamagitan ng kanyang pagiging supremo ng katipunan, ipinawalang bisa niya ang naging resulta ng pagpupulong. Sa kabila nito, kahit pinawalang bisa ng Supremo ang halalan, kinabukasan din ay nanumpa si Aguinaldo bilang Pangulo sa Santa Cruz de Malabon sa Cavite, kasama ang iba pang mga opisyales, maliban kay Bonifacio.
Pinahuli si Andres Bonifacio at maging ang kanyang kapatid na si Procopio sa salang pagtataksil sa bayan sa utos ni Aguinaldo at pinatay noong ika-10 ng Mayo taong 1897 sa bundok buntis sa Maragondon, Cavite. Inilibing sila sa libingan ng walang tanda. Nung mamatay naman si Bonifacio ay di tumigil ang himagsikan. Tinugod ng mga Espanyol si Aguinaldo sa base nito sa Cavite ngunit nakatakas si Aguinaldo papunta ng Batangas at dinaglaon ay umatras ito papuntang Biak na Bato. Noong ika-31 ng Mayo taong 1897 itinatag ang Republika ng Biak na Bato. Opisyal na tinutukoy ng saligang batas na ito ang Republika ng Pilipinas ay ang kauna-unahang republikang naitatag sa Pilipinas nang maghihimagsik si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kapwa kasapi sa Katipunan. Sa kabila ng tagumpay nito gaya ng pagkakatatag ng kauna-unahang saligang batas ng Pilipinas, ang Republika ay nagtagal lamang ng ilang buwan. Isang kasunduang pangkapayapaan ang nilagdaan ni Aguinaldo sa pagitan ng mga Katipunero at sa Kastilang Gobernador General Fernando Primo de Rivera. Kapalit nito si Emilio Aguinaldo ay ipinatapon sa Hong Kong kasama ng kanyang mga revolusyonaryong opisyal. Isinasaad sa saligang batas na Biak na Bato ang paghihiwalay ng Pilipinas sa Espanya at ang pagtatayo ng Republikang Pilipino. Ngunit ito ay hindi naisunod. Nagpatuloy ang pakikipaglaban at tumangging isuko ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga armas dahil sa kawalan ng tiwala sa mga Kastila hanggang sa pagdating ng bagong mananakop sa bansang Pilipinas. Mga ka-history, nagustuhan mo ba ang paksa natin sa araw na ito? Kung oo, i-comment mo naman ang iyong impression sa iyong napanood para mapag-usapan natin at pakiclick na din ang like and subscribe button dyan sa ibaba. Maraming salamat po. Pinoy History Facts, thanks for watching.